Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 448 million pesos na halaga ng confidential funds ni VP Sara ipinababalik ng COA. Pampasaherong bus nahulog sa bangin sa Quezon. 2 patay, 35 sugata. OPAPRU Secretary Carlito Galvez nagbitiw sa pwesto. Bagong National Security Advisor Eduardo Oban Jr. nanumpa na kay PBBM. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Kabuuang 448 million pesos na halaga ng pondo ang ipinababalik ng Commission on Audit o COA mula kay Vice President Sara Duterte at ilang opisyal ng Office of the Vice President o OVP. Kasunod ito ng bagong inilabas na Notice of Disallowance ng COA na sumasaklaw sa 375 million pesos na confidential funds na bukod pa sa naunang 73 million pesos na disallowance mula sa 2022 confidential funds. Sa notice na may petsang March 31, 2026, saklaw ang 3 batch ng cash advances na tig 125 million pesos noong January, April at July 2023 na ipinag-utos na ibalik ni Duterte at nina OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta, Chief Accountant Julieta Villa del Rey at dating Security Chief nitong si Colonel Raymond Dante La Chica. Base sa findings ng COA, questionable ang paghawak ng cash advances dahil bigo nitong mapatunayan ang confidential operations at hindi maipaliwanag ang paglabas ng pondo mula sa mga hindi otorisadong individual at iba pa. 2 ang kumpirmadong nasawi at hindi bababa sa 35 ang sugatan matapos mahulog sa bangin ng isang pampasaherong bus na patungong Maynila noong Lunes ng gabi sa Pagbilao, Quezon. Ayon sa pulisya, galing Daet, Camarines Norte ang DLTV bus nang mawala umano ito ng preno habang binabagtas ang pababang kurbada ng diversion road sa barangay Silangang, Malikboy. Nawala ng kontrol ang driver at nahulog ang sasakyan sa 22 talampakang bangi. Sa lakas ng impact, tumilapon ang ilang mga pasahero at nagtamo ng iba't ibang sugat. Tinukoy ang mga nasawi sa mga pangalang Sonny, 34 anyos, mula Mercedes, Camarines Norte at Ian, 31, mula Jose Panganiban, Camarines Norte. Kapwa na isugod pa sa ospital ang 2, ngunit idineklarang dead on arrival, habang karamihan sa mga nasugatan ay inaasahang makalalabas din agad sa ospital. Kinumpirma ng palasyo na nagbitiw na sa pwesto si Secretary Carlito Galvez bilang Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU, kasunod ng ginawang pagre-reorganisa ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, tinanggap ng Pangulo ang resignation ni Galvez. Hahalili sa posisyon si Mel Senen Sarmiento na dating kalihim ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa ilalim ng Pinoy Administration. Noong nakaraang linggo lang nang nagretiro naman si Eduardo Anyo bilang National Security Advisor. Kapwa naglingkod ang 2 dating AFP Chief of Staff sa gabinete ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala nanumpa na bilang bagong NSA ang kapwa dating AFP Chief na si Eduardo Oban Jr. Ayon sa Pangulo, bahagi ito ng commitment ng administrasyon sa pagpapalakas ng pambansang seguridad. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uula. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.